Ang sabi sa ating balita dito ay if XRP hits $2,000 overnight, what is your first move? Ayan, pag-usapan po natin dito ang isang sitwasyon na madalas nating napapanaginipan pero bihira po nating seryosohin sa usapan. Isipin po ninyo ito mga kakripto. Gumising kayo isang umaga, binuksan ninyo ang inyong portfolio at nakita ninyo ang presyo ng XRP na nasa presyong $2,000. Hindi ito typographical error. Hindi ito glitch. $2,000 per token. Ngayon, ano ang magiging unang reaction mo? Ang analyst po dito na si John Squire ay nagpakita po ng isang interesting na thought experiment na talaga namang nag-viral sa ating community. Tinanong niya ang lahat, what if XRP hits $2,000 overnight? Kaya sa video na ito, hindi po tayo magbibigay ng anumang price prediction. Sa halip, pag-uusapan natin ang mga logical na hakbang na dapat gawin kung sakaling mangyari ang hindi po inaasahan. Ito ay isang pagsusuri sa mindset ng isang investor na handa sa yaman. Hindi yung basta-basta na lang magbebenta dahil sa excitement. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay mag-technical analysis po muna tayo dito kay XRP. At ayan, nakikita po natin na sa kasalukuyan, ang presyo po ngayon ng XRP ay nasa 1.0460. At kitang-kita po natin dito sa daily chart time frame na ang nabuong candlestick natin kahapon ay isang bullish candlestick. Pero kitang-kita po dito, napakalinaw yung naging bakbakan ng buyers and sellers. Sinubukan ng mga sellers na basagin or tagusin ang ating major support dito na 1.0169. Pero hindi po sila nagtagumpay. Itinaas, tabalik ng mga bulls yung presyo ng XRP at nagsara dito bilang isang bullish candlestick. Ayan. Kaya nagpapakita po yan na matibay ang ating major support na 1.0169. Kaya ang aking nakikita na magiging galaw ni XRP sa mga paparating na araw ay mukhang magko-consolidate po tayo dito sa ibabaw ng ating major support na 1.0169. Pero hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin pong malakas ang ating bearish momentum, yung mga sellers. Malakas pa rin. Malakas pa rin ang volume at momentum base sa ipinapakita ng ating mga indicators dito. Kaya ang may posibilidad pa rin na susubukan ng mga sellers na pakiramdaman yung ating support dito. Papakiramdaman yan at kung may nakitang panghihina, yan na, itutuloy na nilang basagin yan. At kung nangyari yan is magpapatuloy po ang pagbagsak ng presyo ng XRP. Yan. Pero sa ngayon is yung nangyari po nitong mga nakalipas na araw, particular po nitong June 25 at saka June 26, nagpapakita po na matibay ang ating major support dito na 1.0169. Kaya ito po yung babantayan natin. Ngayon, balikan na po natin ang ating balita. Paano mo hahatian ang iyong bagong yaman? Ang hypothetical scenario ni Square ay hindi po tungkol sa kung kailan ito mangyayari, kundi tungkol po sa paghahanda ng iyong isipan. Kapag nakakita ka ng ganyang kalaking numero sa iyong dashboard, ang unang kalaban mo ay ang emosyon. Maraming holders ang matagal nang naghihintay, abot-abot na taon ng pagtitiis sa volatility at saka regulatory uncertainty. Ngayon kung mangyari ang $2,000, may tatlo kang malinaw na pagpipilian. Yan ay una, mag-hold para sa mas mataas na presyo. Pangalawa, mag-cash out ng buo. At pangatlo, ilipat ang iyong gains sa ibang opportunities. Dito na po papasok ang aking opinion. Sa tingin ko, ang pag-cash out ng buo ay isa pong pagkakamali kung ang layunin mo ay long-term wealth. Ang pagbebenta ng lahat ay parang pagpatay sa isang itlog na ginto. Ang tamang approach dito ay ang stage liquidation. Hindi mo kailangang ibenta lahat sa isang click lamang.
Ang yaman na nagmumula sa $2,000 XRP ay hindi lang basta pera. Ito ay tool para sa financial freedom. Kung ako ang tatanungin, kailangan mo magkaroon ng exit plan bago pa man mangyari ang ganyang presyo. Huwag kang mag-decide sa gitna ng panic o excitement. Ang pag-hold ng bahagi ng iyong assets habang nag-i-enjoy sa gains ay ang pinakamatalinong laro. Isipin ninyo ito bilang isang paraan ng pagpapanatili ng exposure sa asset na nagpabago ng buhay mo. Ngayon, bakit hindi lahat ay gusto pong mag-sell sa presyong $2,000 na price level? Nakakagulat na sa community, hindi lang pagbebenta ang nasa isip ng marami. Maraming community members, katulad po ni John Duhachek. Yan, highlight lamang po natin si John Duhachek. Ayan. Siya ay nagpahayag na kahit umabot pa sa $2,000 ang presyo, hindi po siya magbebenta ng kanyang assets. Imbis na ibenta, ang kanyang strategy ay borrow against method. Gagamitin niya ang kanyang XRP bilang collateral para kumuha ng loan o proceeds na pwede niyang ipuhunan sa ibang income-generating assets. At ayan, dito na po papasok ang aking opinion tungkol dyan. Napaka-sophisticated ng ganitong paraan. Sa mundo ng finance, ito ang ginagawa ng mga ultra-wealthy. Hindi po nila binebenta ang kanilang assets para hindi sila matax ng malaki at para manatili ang kanilang ownership sa asset na patuloy na lumalago. Sa pamamagitan ng pag-leverage, nakakakuha ka ng liquidity na hindi nawawala ang iyong XRP. Pero, kailangan ng matinding pag-iingat dito. Hindi ito para sa mga baguhan na walang sapat na kaalaman sa risk management. Ang pag-utang laban sa iyong assets ay nangangailangan ng disiplina. Pero sa isang hypothetical na presyong $2,000, ang collateral value mo ay magiging napakalaki. Kaya mas madali na ang pag-access sa cash flow nang hindi kailangang bitawan ang iyong core investment. Ngayon, paano mo papaluguin ang iyong pampasimulang gains? Meron naman pong isang community member dito na si Tony. Yan, siya po ay nagbigay ng mas detalyadong plano. Ang strategy naman po niya ay simple pero epektibo. Para sa kanya, magbebenta siya ng maliit na bahagi. Halimbawa ay 2,000 XRP habang itatago ang malaking parte ng kanyang holdings. Ang proceeds ay ilalagay niya sa high yield savings account na may interest rate na 4% hanggang 5%. Ang natitirang capital ay i-allocate po niya sa iba pang mga utility-focused digital assets na may automatic yield reinvestment. Sa aking opinion naman, gusto ko po ang kanyang direksyon na ito. Ang paglalagay ng pera sa high yield accounts ay nagbibigay po sa iyo ng peace of mind. Dahil ang 4% o 5% ng malaking halaga ay sapat na para maging passive income. Mababawasan nito ang pressure na kailangan mong mag-trade ng madalas. Ang sikreto sa pagpapanatili ng yaman ay hindi kung magkano ang nakuha mo sa isang gabi, kundi kung gaano katagal mo itong mapapanatili at mapapalago. Ang pag-allocate sa ibang utility-based assets ay paraan din ng diversification. Huwag ilagay ang lahat ng itlog sa isang basket kahit gaano pa kaganda ang performance na XRP sa senaryo na ito. Ang paggawa ng irrevocable trust para sa future generations ay isang tanda ng isang tunay na investor na nag-iisip ng malayo. Ngayon, ano ang dapat mong tandaan sa mga utility-focused assets? Napansin nyo ba na ang mga matatalinong holders ay hindi lang tumitingin sa presyo? Sila ay nakatingin sa utility. Sa plano po ni Tony, nabanggit niya ang pag-invest sa ibang digital assets na may utility. Yan, utility-focused
digital assets. Hindi lang basta hype, kundi yung mga may tunay na gamit sa industriya. Ito ang core ng matagumpay na wealth management. Ang aking opinion po dyan ay maraming digital assets ang puro hype lamang. Ang pagpili ng assets na may utility ay parang pagpili ng negosyong may tunay na customer. Kapag nag-invest ka sa isang utility-focused asset, ang tinitignan mo ay ang solusyon na dala nito. Kung sa XRP ay nag-solve ng cross-border payments, ano naman ang solusyon ng iba? Sa ganito pong paraan mo mapapalago ang yaman mo nang hindi po nalulugi. Sa hypothetical scenario na nag $2,000 sa XRP, ang mga taong may ganitong mindset, ang mga taong mananatiling mayaman kahit lumipas ang 10 taon. Ang pag-invest sa utility ay pag-invest sa hinaharap. Kaya huwag tayong magpadala sa FOMO o fear of missing out o sa mga sikat na coins na wala namang pinagbabasihang teknolohiya. Ngayon, paano mo masisiguruhin na hindi mawawala ang iyong yaman? Dito po papasok ang mahalagang aspeto ng asset protection. Nabanggit sa mga responses ang paggamit ng irrevocable trust. Ito ay isang legal structure kung saan inilalagay ang iyong asset para sa proteksyon ng pamilya. Ayan, irrevocable trust. Hindi mo na ito hawak ng direkta, kaya protektado ito sa mga legal risk o maling desisyon sa hinaharap. Sa aking opinyon, madalas po nating makalimutan ang legal side ng crypto. Kapag ang portfolio mo ay naging milyon-milyon ang halaga, kailangan mo na ng mga eksperto. Hindi mo na ito kayang gawin na mag-isa. Ang pagkakaroon ng trust ay isang paraan para masiguro na ang pinaghirapan mo ay magagamit ng iyong mga anak o apo sa hinaharap. Ang $2,000 na presyo bawat XRP ay magdadala ng responsibilidad. Hindi ka na lang basta trader. Ikaw ay magiging tagapangasiwa ng malaking yaman. Kailangan mong mag-aral tungkol sa inheritance tax, estate planning, at saka asset management. Ang success ay hindi nagtatapos sa pagbenta sa mataas na presyo. Ang tunay na tagumpay ay ang pagpapanatili at paglipat nito sa susunod na henerasyon. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang long-term lens dito sa crypto? Ang hypothetical question ni John Squire ay nagbigay sa atin ng sulyap sa totoong damdamin ng community. Karamihan sa mga responses ay hindi po tungkol sa pagbili ng mamahaling kotse o luho. Ang mga ito ay tungkol sa financial security, passive income, at saka generational wealth. Highlight lang natin. Ang aking opinion po tungkol dito ay ito ang naghihiwalay sa gamblers at saka sa mga investors. Ang mga gamblers, kapag nakakita ng malaking pera, uubusin agad sa luho. Ang mga investors, titignan kung paano gagawin ang pera na magtrabaho para sa kanila. Ang $2,000 XRP na scenario dito ay magsisilbing litmus test para sa ating lahat. Sino sa atin ang handa na sa ganyang yaman? Hindi sapat na hawak mo lang ang asset. Kailangan mong malaman kung ano ang gagawin mo kapag nagbunga na ito. Ang pag-unawa sa mindset ng matatagumpay na investors ay mas mahalaga pa sa mismong presyo ng token. Kung may natutunan man tayo sa mga nakalipas na taon, ito ay ang pagiging pasensyoso, ang siyang pinakamabisang sandata. Ngayon, handa ka na ba sa mga posibleng pagbabago? Sa senaryo na nag $2,000 sa XRP, asahan po natin na magbabago rin ang buong financial ecosystem. Hindi lang ikaw ang magbabago, kundi ang mundo ng finance sa kabuuan. Sa XRP ay magiging gateway para sa malalaking institution. Kaya sa aking opinion, ang pag-asa natin sa $2,000 ay hindi lang tungkol sa presyo, kundi tungkol sa pagtanggap ng technology sa buong mundo. Kapag naganap ang ganitong klaseng adoption,
ang presyo ay magiging reflection lamang ng utility nito. Kaya ang masasabi ko para sa lahat ay habang naghihintay tayo, gamitin natin ang oras na ito para mag-aral, basahin ang mga white papers, intindihin ang blockchain at palawakin ang iyong financial literacy. Huwag hayaang ang presyo lang ang maging focus mo. Ang tunay na yaman ay ang kaalaman na hindi kailanman mananakaw o mawawala. Ang $2,000 ay posible sa isang hypothetical na mundo. Pero ang financial education ay magagamit mo sa totoong mundo araw-araw. Ngayon, paano mo naman haharapin ang mga challenges ng mabilis na yaman? Hindi madali ang magkaroon ng malaking yaman sa isang gabi. May mga psychological challenges ito na tinatawag. Maraming nananalo sa loto ang nauubusan ng pera sa loob lang ng ilang taon dahil hindi po sila handa sa lifestyle changes at sa mga taong lalapit po sa kanila. Kaya masasabi ko po dyan ay ang pagiging handa sa psychological effect ng yaman ay kasing halaga ng pagiging handa sa technical side. Kailangan mong maging matatag kapag dumating ang araw na biglang yumaman ang marami sa atin dahil kay XRP. Asahan na magkakaroon ng mga taong mag-aabang sa iyong pagkakamali. Protektahan ang iyong privacy. Huwag ipagbanduhan sa social media kung magkano ang hawak mo. Manatiling humble. Ang yaman ay dapat magsilbing kasangkapan para sa magandang buhay, hindi po para sa yabang. Ang mga taong may tunay na yaman ay madalas na hindi nakikita sa labas. Sila ang mga taong tahimik na nagpapatakbo ng kanilang mga negosyo at nagpapalago ng kanilang portfolio. Ngayon, ano naman ang susunod na hakbang para sa atin bilang mga XRP holders? Sa bandang huli, ang lahat ng ito ay pagsasanay para sa ating lahat. Ang tanong po ni John Square dito ay hindi lang isang biro. Ito ay isang paalala na ang posibilidad ng pagbabago sa iyong buhay ay totoo sa mundong ito. Kaya masasabi ko po sa inyo ay simulan ninyo. Simulan na po ninyong mag-organisa ng inyong mga plano ngayon pa lamang. Huwag mong hintayin na mag $2,000 sa XRP bago ka mag-isip kung ano ang gagawin mo. Gumawa ka ng spreadsheet, isulat mo ang iyong mga goals. Magkano ang kailangan mo para sa iyong pamilya? Magkano ang gusto mong ilagay sa investments? Magkano ang itatabi mo para sa iyong future? Ang pagkakaroon ng malinaw na roadmap ay magbibigay sa iyo ng tiwala sa sarili kapag dumating na ang pagkakataon. Sa XRP ay isa sa mga pinagkakatiwalaang assets dahil po sa kanyang utility. Kaya naman, hindi malayo na ang mga visionaries ang siyang magtatagumpay sa huli. At ayan sa kabuuan, ang $2,000 per XRP ay isa pong napakagandang senaryo na higit na mahalaga. Isa pong napakagandang senaryo na nagpapakita po ng potensyal ng asset na hawak natin. Pero ang higit na mahalaga ay ang pagkahanda po ng ating mindset. Mula sa pag-leverage ng assets, pag-diversify, hanggang sa paggawa ng trust para sa susunod na henerasyon, ang mga XRP holders ay nagpapakita po ng isang mataas na antas ng financial maturity. Kaya wag nating kalimutan na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa mabilisang pera, kundi sa kakayahan nating manatiling matatag at matalino sa bawat desisyon. Kaya manatili po tayong nakatuon sa ating mga layunin, ipagpatuloy ang pag-aaral, at higit po sa lahat ay manatiling disiplinado. Ang hinaharap ay maliwanag para sa mga taong handang maghintay at magplano. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin na nandito.